Dito naman po mga kababayan, sa opinyon ng isang political expert na si Sir Ronald Llamas patungkol po sa unang linggo ng impeachment trial ni Sara Duterte mga kababayan. So ito i-play po natin. Yung hihimayin kasama natin dito sa studio ang ating political pundit na si Ronald Llamas. Sir Ronald, narinig mo ba? Inisa-isa ko na ha. Yung mga i-discuss natin, marami-rami. Pero unahin ko na yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatapos na tayo ng 1 linggo, 3 araw yan, every week, ano? Nakanino yung momentum, tingin mo? Well, for now, ang nagdi-dictate ng narrative at saka ng pace at saka yung magagandang interventions ay yung prosecution. Siguro, nabalanse ng prosecution mula doon sa opening ni Congresswoman Luistro, yung intervention ni Chel Jokno at saka ni Attorney Ligutan, yung balanse between the impeachment court as a judicial process and as a political process. Yung defense parang hindi pa nila masyadong kapa yung impeachment court as a political process. Diba? Para silang nasa isang regional trial court hearing, RTC. Kaya nga halimbawa, si Attorney Narbasa, naka 48 objections. No? Ganun ba? Na siyempre, yung mga nanonood ay... Yan ay isang indikasyon mga kababayan na mahina talaga yung defense team ni Sara. Ano to? Ang daming objections. Ayaw ba nila makita yung ebidensya? Yung ganun yung dating. Dahil nga, baka hindi pa nila naunawaan na political process din ito. Yun yung tingin ko yung mahal. Lalo na nangyayari ito sa context ng maraming mga crisis na nangyayari. No? Political crisis, economic crisis, weakening of our institutions, invasion ng isang foreign power. Kaya itong usapin ng impeachment ay nagiging mahalaga. Hindi lang lamang sa mga mamamayan, kundi sa mga dayuhang investors na ano bang mangyayari dito? Paano ba ma-resolve itong political crisis na ito? Ano ba yung usapin ng accountability, etc. etc. Kaya yun yung context na ginagalawan nitong impeachment na ito. Kaya mas mahalaga ito more than any other impeachment in the past. So, yung momentum, yung nasa prosecution muna, kasi sabi mo nga, mas naintindihan nila kung anong proseso ito Hindi ito simple or hindi ito yung usual na litigasyon na nasa korte. Yeah, Tama. from the very start, hindi naman talaga mga lawyers at saka judges itong mga senador. Prosecution. Yung senator judge. Ito yung gagawa ng hatol Ito ay mga politicians. Mismo sila Alan Peter, hindi naman yung mga litigators Ngayon lang yan nagli-litigate. No? So, dapat ang ina-address mo yung political as well as yung judicial side ng mga judges. At pinakamahalaga, yung mamamayan. Dahil yung mamamayan public opinion, the court of public opinion will influence the senators. Tama. Dahil nga hindi lang ito yung usual court na parang yung pinaka-highest evidence beyond reasonable doubt ang hinahanap mo. No, ito ay parang yung Justice Committee na probable cause. May batayan ba itong articles of impeachment? Katulad nitong unang 3 araw. Ang focus kasi dito yung grave threats. Medyo naging impatient ako dahil 3 araw, ginigrill mo yung NBI na nag-authenticate ng isang video na lahat ng tao na panood. Parang gano'n. Tapos medyo mix yung intervention ng mga senator lawyers ng defense at saka yung mga defense mismo. Medyo wala silang, hindi nagja-jibe. Halimbawa, yung mga senator judges, si Alan Peter, si Robin Hood Padilla, at saka si Pia Cayetano, very patronizing at saka condescending. No? Nile-lecturean pa yung kapwa nila mga senador na parang hindi nyo alam ito. Hindi nyo alam yung mga judicial processes. No? Sabi nga ni Pia. At medyo na-invoke pa yung kanilang credentials na saan sila graduate. Tsaka mga kababayan, obvious na obvious Obvious na obvious itong sina Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, at itong sina mga kababayan, itong sina Pia Cayetano na talagang ang layunin ng mga ito ay ipagtanggol talaga si Sara Duterte. Kita niyo po ba mga kababayan kung gaano katindi itong sina Robin Hood Padilla? Mismong si Robin nga Kung makikita niyo talagang obvious na gusto talagang ipagtanggol itong si Sara Duterte. Habang yung isa ron, si Attorney Chel Jokno, na dean ng Lasal Law School, na hindi man lang nagpahiwatig ng kanyang credentials. Tapos eto ngayon, nagmamalaki ng credentials in a very condescending and patronizing manner sa kanilang mga kapwa senator judges. Parang mali. May mali dun sa conduct. Magma-matter pa ba yun? Pare-pareho silang senator judge. Correct. Lawyer ka or hindi, pare-pareho lang tayong boboto dito. At pagbabasihan ko ay yung ilalatag sa dapat ang pagbabasihan ay yung mga ilalatag na ebidensya dahil may leaning ka. Yes, dapat klaruhin natin. Pero kung ma-obserbahan mo yung intervention nila, intervention ito ng mga defense lawyers. Hindi ito intervention ng mga judges. As a senator judge. Kaya nung pinapanood ko, napapangiti lang ako doon sa mga ganong klaseng intervention. Klaro kaya yan napapansin din ng taong bayan?
tingin ko, marami yung nakakapansin at, teka, ano bang gustong ipahiwatig? Bakit credentials? Bakit patronizing? Bakit condescending sa kapwa nila judges? Parang God's gift ka sa impeachment court. No? Tingin ko may Tama. nakakaunawa nun. No? Tapos yung mga, sabi ko nga kanina, yung mga defense lawyers ay parang nasa isang usual court, no? Rather than an impeachment court. No? Kaya halimbawa, si opening ni Luistro, kinumpara niya yung halaga nitong accountability sa usapin ng sikmura ng mga tao, sa usapin ng corruption, sa usapin ng hanap buhay ng mga tao. Inilink niya. Habang si Attorney Sison nag-invoke ng isang napakalaking non-sequitur. Binoto siya ng 30 million Filipinos. million. Parang, what was that about? Wala namang kinalaman yun dito sa korte. Kaya yung mga ganun ba na exchanges na tingin ko itong mga prosecution, hindi lang mga abogado, mga politically astute din sila. No, katulad ni Ligutan, katulad ni ni Congressman Luistro. Tapos itong mga bata, mas nasanay sa isang traditional na korte. Kaya yung conduct nila, ganun. Ano? It might not work sa side nila kasi yung parang dapat sagutin mo lang ng yes or no. Or yung parang ang pakiramdam ng isang Juan de la Cruz na nanonood na parang hindi man lang binigyan ng pagkakataon na i-explain. Hindi Tama. sanay lahat ng tao kung ano ang nangyayari sa isang litigation court. Kahit ako mga kababayan, talagang hindi ako satisfied do sa do sa paraan ng cross-examine ng defense team ni Sara Duterte kasi unang-una magtatanong pero ang dapat isasagot mo yes or no lang. May mga tanong kasi mga kababayan na kailangang ipaliwanag mo yung side mo kung bakit nag-yes ka at kung bakit nag-no ka. Dapat mga kababayan yung talaga ang mabago, no? Dapat kapag nag-cross-examine itong defense team ni Sara Duterte, hayaan nila magpaliwanag yung witness mga kababayan kung bakit yes at kung bakit no yung pinili nila. Yes, parang Dapat consider nila nga na serye nga ito. So dapat may kasama. Kinonsider din. Are you saying that they could have considered that? yes, dahil ang dating, parang ayaw nilang lumabas yung ebidensya. Parang ayaw nila palabasin, pasalitain yung witness. No? So parang, unless yun ang kanilang strategy. Yes. I-delay ito para magsawa ang mga tao. Eventually, hindi naman Makalimutan. manood. Yes. Lalo na Walang pagdating interes. nung pinakahuling article, yung unexplained wealth. No? Baka sign off na yung mga tao pagdating noon. No? Unless ganun ang strategy nila. Parang hinahanap ko kasi, ano yung kanilang strategy rito? Bakit ganito ka binibelabor yung bawat point? Na sa isang impeachment court, dahil pag impeachment sa atin, lahat nanonood. No? Bawat sari-sari store, bawat kanto, may mga legal opinion ng mga Pilipino. No? Pero kung paulit-ulit yung objection, paulit-ulit yung iyong mga sinasabi, baka hindi naman manood, no? Unless ganun ang Ang strategy nila. strategy. Okay, puntahan ko yung pagdating sa political communication. Gaano kahalaga, Senator Ronald, tuloy kita. Nadamay ka tuloy sa magiging senador. Gaano kahalaga yung pagsipot, Sir Ronald, ni Vice President Sara Duterte sa trial, lalo't Article 4, yung unang tinatalakay ng prosecution? Well, dito sa Article 4 na ito, baka pipigilan ng kanyang defense lawyer na dumalo si Sara dahil mahirap sagutin yung grave threats. Dati, ang sagot ni Vice President ay, una, hindi ko naman sinabi yan. Kalawa, out of context. Ikatlo ay hyperbole. Ikaapat, yan ay na-splice. Hindi na niya pwedeng ulitin yun, no? Dito. Tama, Kaya tama. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Kaya tingin ko gagawin lahat ng defense na hindi siya mag-testify. No? Gagawin nila yan. Dahil nga baka maipit siya. No? Sabi talaga siya dyan mga kababayan, maniwala kayo. Yung mga DD-shit na nagtatanggol pa rin hanggang ngayon kay Sara Duterte gustong baluktutin yung kwento at yung video na napanood ng napakarami nating mga kababayang Pilipino. Mahihirapan na sila dito. Bakit mga kababayan? Kung sakaling umatin si Sara, halimbawa, tinanong siya ng defense ng prosecution about dun sa video kung saan siya nagbanta, ano isasagot niya? Alam nga naman sabihin niya, hindi totoo yun. Mismong napanood yun ng napakarami nating mga kababayang Pilipino. Ang magiging tingin sa kanya ng taong bayan, sinungaling siya. Alam nga naman sabihin niya, in-splice lang yung video at ayon. Hindi rin maniniwala ang taong bayan. Kaya nga para sa akin mga kababayan, may kalalagyan po talaga si Sara Duterte dito sa usaping ito, dito sa ginawa niyang pagbabanta. Kasi napanood to ng mga kababayang Pilipino po natin at halos lahat ng mga Pilipino ay saksi dito. Pero may sinasabi, Senator Ronald, na
hindi porket ayaw, ay pwede nang hindi siya. Mayroon, parang may paraan, pag nakita bang kinakailangan talaga, ay wala siyang choice kundi humarap. Hindi ko sigurado, paano gray area yan eh. Mapipilit ba siyang dumalo? Ako, from my vantage point, dapat. Akusado ka eh. Pati si Chief Justice Corona, dumalo eh. No? Chief Justice na ngayon. No? Kaya, kanyan, tit for tat yan ng defense at saka prosecution kung siya ay makakadalo talaga. Tapos, hahatulan niya ng presiding judge. No? Tingin ko, bottom line, yung presiding judge ang makapangyarihan dyan. No? Siya kasi nagdidictate ng mga bagay-bagay sa impeachment court. No? So we'll see. Yes. Dumalo naman siya for 11 seconds. Exactly. Para makipag-meeting. At saka naging book ng Invictus. Oo. Paano mo tinignan yun? Ano yun? Is it that part of their play? Well, dahil malaking bahagi nito optics, parang pinapakita niya, hindi ako takot sa inyo. Pupunta ako rito. Pero hindi ako testify. Pero nagpakita ako para ipakita na hindi ako umiiwas. Pero ako umiiwas. No? Tapos tingin ko yung mas ang dahilan niya pagpunta ron para kausapin yung kanyang defense lawyer. Yes. Baka hindi siya masyado masaya dun sa unang salbo. Na sabi ko nga kanina, parang medyo mahina yung political content ng kanilang presentation. No? At parang nag-walk out pa yata si Attorney Season. No? Dahil napipon. No? So baka kinausap niya, tapos baka hindi naman nabato ng laptop. Kundi baka na-lecturean na ayusin natin, mag-ayos tayo. Tingin ko yun yung mas main purpose. Nagkaroon ng masusing pagtatanong po si Senator Judge Risa Ontiveros tungkol sa video evidence Yes. at kung paano ito maiugnay sa paratang na grave threats. Sa tingin nyo ba, nakatulong ba yung interpelasyon upang mas luminaw yung mga issue o mas naging komplikado ang pag-unawa ng publiko doon sa ebidensya? Hindi naman, nagamit yan ng defense na sabi niya, kino-quote si Risa na, mismo si Senator Risa sinabi na wala namang katibayan na nag-contract ng assassin. No? Sabi nga nila, wala namang binanggit na assassin. Binanggit kasi papatay yun. Parang, okay. Pero, pinakita ni Senator Risa yung kanyang objectivity na hindi lang siya partisan. Sinasabi niya, ito, nagamit nga ng defense yung sinabi niya. No? So, isa yun. No? Ikalawa, it doesn't follow. It doesn't matter kung meron ba talagang kinontrata o wala. It remains a grave threat. Bakit? Tama. Ang tinreten mo yung pinakamataas na opisyal ng bansa, yung presidente. Nung tinreten nga ng isang teacher, si Presidente Digong, hulong eh. No? Ganun. Palang yun, teacher, walang record yun. Ikalawa, ay Tsaka take note mga kababayan, ipinahiya pa publicly yun. Bakit? Ibinidyo pa pati yung pag-iyak-iyak mga kababayan ng teacher dati na nagbanta sa buhay ni Presidente ni Duterte. Matindi yun. Pagkahuli, ipinakita yung video na umiiyak-iyak yung teacher mga kababayan. Talagang matinding kahihiyan yung inabot ng teacher doon. sinabi mo publicly, as public as it can be. No, inulit-ulit mo pa. At ikatlo, ito yung mahalaga, ikaw yung beneficiary sa threat mo. Kung may mangyari sa presidente, sino papalit? Yung vice president. Usually, hindi na pag-usapan yan dun sa impeachment court. Pero yun yung mahalaga. Kung ikaw yung beneficiary. No? At panghuli, yung capability as well as yung intent, nandun. No? Nandun. Dahil galit na galit siya, may intent. Capability, yung tatay nga niya, tsaka yung kanyang kaalyado, may kaso sa ICC, sa Crimes Against Humanity, no? For thousands of deaths. Ibig sabihin, meron kayong capability para gawin yan. Kaya tingin ko, yan yung mga dagdag next week dito sa natitirang mga araw, dito sa article na ito. Ng Article 4. Okay, dito naman, paulit-ulit rin nating naririnig itong tinatawag na Oplan Romanov. Yan! Para sa kaalaman po ng publiko, ano nga ba itong Oplan Romanov at paano ito naging mahalagang bahagi ng narrative ng magkabilang panig dito po sa Article 4 ng impeachment? Yes, yung Oplan Romanov daw ay, yung Romanov kasi ay isang pamilya sa Russia. Sila yung family ng Tsar Nicholas na nung pinabagsak ng mga Bolshevik, no, at the turn of the century, ay minasaker. No? Isang pamilya na minasaker. No? Yun yung konteksto niyan. Meron daw attempt na sila ay imasaker. Una ay, ang tanong nga ng defense, inimbestigahan ba ng NBI ito? Oo. Inimbestigahan yan. Although, ayaw naman magbigay ng informasyon ni Vice President. Tama. Si NBI Director Santiago noon ang head ng NBI. No? Tingin ko, isasabi na siya next week para mag-testify. Nagkuhan siya, saan galing? Paano nyo nalaman na may threat sa inyo? Hindi sumagot si Vice President. So, anong gagawin nila? Anong punto? No? Oo. Ikalawa ay, unang lumabas yung Romanov, bago pa yan. No? Bago pa yan. Dahil nung hindi pa natatanggal, o hindi pa nag-resign si Vice President Sara sa DepEd, binanggit yan ni Baste Duterte noong January 2024 sa Davao Rally, prayer rally nila, na sinabi niya,
ito bang presidenteng ito, gusto ba nilang mangyari sa kanila? Yung nangyari sa Romanov. Ibig sabihin, the threat came from the Dutertes against the Marcoses. Ngayon, baliktad. Ngayon, binaliktad nila. Pero nangyari ito before, long before, na umalis si Sara sa Unity. gobyerno, sa Unity. Kaya nagulat ako dahil naalala ko yung statement ni Baste na yon dun sa rally sa Davao. Puntahan ko naman. Bibilis ako kasi ang dami namin gusto. Ayan mga kababayan, kung makikita nyo, dito pa lang, makikita na po agad talaga natin mga kababayan, na unang-una na i-establish dito kung gaano ka-weak, kung gaano kahina yung defense team mga kababayan ni Sara Duterte. Kung pagbabasihan natin, etong sinasabi ni Sir Ronald Llamas, makikita po talaga natin dito na talagang nakita niya yung mga butas at pagkakamali nung defense team ni Sara Duterte mga kababayan. At ang isa pa dito, kung titingnan din po natin, yung sikat na pinag-uusapan ngayon, yung Oplan Romanov, ay maliwanag naman. Pinakita ko rin naman sa inyo kanina yung video na ang unang nagbanta po talaga niyan ay si Basti Duterte. Gaya nga nasabi dito ni Sir Ronald Llamas, January 2024, sinabi ni Basti yan mga kababayan. Ano po, pinagbantaan niya si PBBM na baka mapatulad doon po mga kababayan sa pamilya ng Romanov na minasaker mga kababayan. So ngayon kung titingnan po natin, nabaligtad lang yan nung nagtanong mga kababayan itong si Princess Maui kay Sara Duterte. So ngayon tuloy pa natin. Discuss with you. At kapos tayo sa oras. Pero Yes. punta natin itong pagpunta ni Attorney Zuleika Lopez, at pagpunta niya sa Senado to check now, to check yung facility or the holding area or ilang tao yung pwedeng mabitbit and But then again, next week ay ipatatawag din siya bilang isa sa mga testigo. Yan. Okay, gaano kahalaga yung kanyang posibleng testimonya sa pagpapatunay o para pabulaanan sa yung mga paratang sa Article 4? Well, mahalaga dahil siya yung nag-trigger kay Vice President Sara para gawin diba? yung threats, di ba? magaling. Oo, siya yung nag-trigger nung dinetain siya ng Kongreso, no? Dahil ayaw niyang magsalita doon sa mga bagay-bagay in relation dito sa confidential sa DepEd at confidential funds, no? So, dinetain siya for a while. Doon nagwala si Vice President Sara. Kaya mahalaga siya. Pero hindi naman siya originally kasama sa iimbitahan. Nung bilanggit siya ng defense, no, comprehensively, naisip ng prosecution, ipatawag na. No? Kaya kasalanan ng defense kung bakit siya pinatawag. Di ba? Ipinahamak ng defense ni Sara Duterte etong si Zuleika Lopez mga kababayan. Alam nyo, pagka nagkaiyakan next week, halimbawa pagka ginigisa na etong si Zuleika Lopez, tapos umiyak-iyak, tapos na-trigger na naman etong si Sara Duterte, walang ibang dapat sisihin etong si Sara kung hindi yung defense team niya. Alam nyo mga kababayan, nakikita-kita ko na Baka mamaya may mapupukpok na naman ang laptop sa ulo. No? At syempre, i-grill siya ng gusto ng prosecution. No? Paano ba nangyari na ganyan yung overreaction ng Vice President? Hindi, kailan, medyo hindi ko nabantayan yun na kailan naisip ng prosecution na ipatawag si Attorney Zuleika? Is this before dumating before bumisita si VP Sara sa Senate? After, nung third last day last week. Doon lumabas. Dahil sa scheduling, wala naman siya. No? Kaya baka na-bump off si NBI Director Melvin Matibag. No? Dahil dapat siya yung dadalo next Tuesday. Medyo hindi ko alam kung anong schedule ngayon. So doon napasok si Zuleika. Kaya tingin ko maraming mga Pilipino panonoorin yung telenovela na yan. Excuse. Parang, ano ba talaga nangyari? Ano ba talagang relasyon nyo? Bakit ganyan yung overreaction ni Vice President? No? Ganyan-ganyan. Lalabas na yung katotohanan mga kababayan. Yung katotohanan sa sinasabi ni Ramon Tulfo na may ganon. Na may ganon, kaya nagkakaiyakan mga kababayan, may ganon namumuo. Paano ba yung heart? Yan may ganong namumuo mga kababayan. Kay Sara Duterte at kay Zuleika Lopez. Dinetain ka lang naman for a while dahil nga ayaw mo mag-testify, ayaw mo magsalita doon sa alam mo. No? Ganon. Have you ever seen a product that transforms Maliwanag mga kababayan. Alam nyo, magiging mainit yung magiging mainit yung impeachment trial ni Sara Duterte sa Lunes at saka sa Martes, mga kababayan. Kasi mayroong mga magkakaiyakan dyan. Pihado, hindi mawawala yung iyakan mga kababayan at baka mabalitaan na lamang po natin na may napukpok na ng laptop. Anyway, tuloy pa natin.
Hintayin natin. Marami na namang manonood yan. May ilang legal at political analyst ang nagsasabi pong dapat mas mailapit pa sa publiko yung proseso ng impeachment trial. Kapag naging sobrang technical daw yung mga talakayan at nawala ng interes po ang publiko, maaari po bang maapektuhan yung tiwala ng taong bayan dito nga sa magiging hatol? Kahit ang mga senator judge, dapat magpasya lamang batay sa ebidensya. Of course, dahil at this point, very weak yung ating mga political institutions. Dahil nga nung sinasabi kong crisis natin, corruption, impunity, economic crisis, etc. Lalong-lalo na ang Senado. Baka sa ngayon, yan yung weakest. Imaginin mo, mas doble yung approval rating ng Kongreso kaysa sa Senado. Ngayon lang nangyari sa aking 50 years ng experience sa politika. Kaya tapos yung crisis na nangyari 2 months ago sa Senado, talagang yung habulan, yung barilan, yung iyakan, parang for all the world to see. Parang, ano to? Anong institusyon to? Kaya ngayon, dito sa nangyayaring ito, mahalaga na maibalik ng mga senador itong tiwala sa institusyon nila. Tama. Parang Humpty Dumpty yan. Hindi mo na yan maibabalik sa kanyang credibility. No? Kaya mahalaga itong impeachment na ito. Very important. Ano ang aasahan natin sa susunod na linggo? Maliban kay, sabi nyo nga maraming manonood, kay Attorney Zuleika Lopez. Well, tingin ko baka mag-adjust ng strategy yung defense. Baka sa assessment nila, teka may problema tayo itong nakaraang linggo. Kaya tingin ko mag-adjust sila. Baka mas circumspect yung kanilang approach. Baka less yung mga objections, no? Less very technical, sabi mo nga, no? Na baka isipin ng mga tao, sobrang technical naman ito, sign off na kami. Unless, sabi ko nga kanina, yun talaga yung strategy na wala nang manood. Kaya tingin ko makikita natin yung adjustment sa strategy ng defense. No? Hindi ko nga alam kung ano pa yung pag-uusapan dahil karamihan na pag-usapan na bakit 11 session days para pag-usapan yung isang video na lahat naman tayo na panood? Kaya natawa ko sa tanong ni Robin Hood Padilla, nasaan yung original? At ano yung credentials ng NBI? No? Natawa ko ron. Parang ang daming non sequitur ng mga senador na parang abogado ng defense. No? Yung ganun ba? Ayan mga kababayan napakaliwanag. Marami tayong aasahan. Alam nyo nga mga kababayan hindi na nga ako makapaghintay para sa next week Kasi biruin nyo, ang isa sa pinaka magiging maganda dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, malalaman natin kung bakit na-provoke etong si Sara kapag ka nasasaktan, etong si Zuleika Lopez. Kung bakit mga kababayan, nanggagalaite si Sara Duterte kapag ka nakikita niyang umiiyak at nahihirapan etong si Zuleika Lopez. Baka nga mamaya magkatotoo yung sinasabi ni Ramon Tulfo na may namamagitan. So anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga sinabi ng isang political analyst mga kababayan na si Sir Ronald Llamas. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dyan.